Purihin ang Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, Defend the Faith, dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. Mga kapatid, tulad ng mga nakaraan po nating programa, ay nililinaw po natin ang mga atake, ang mga question ng mga protestante sa ating pananampalataya. At wala naman hong bahagi ng ating aral ang hindi na batikos. Lahat po ay kinu-question. Kaya ito pong ating programa ay nakatutok upang magbigay ng paliwanag, upang ipagtanggol ang ating pananampalataya. Now, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isa na naman sa mga sakramento. We have 7 sacraments. Ito pong isang ito, very controversial. Ano po ito? Sakramento ng kumpisal. Nako, pag narinig po ng iba yung sakramento ng kumpisal, talaga namang big question mark. Oh, bakit kayong mga Katoliko nagkukumpisal sa pare? Tao lang yung katulad natin. Dapat sa Diyos ka lang magkumpisal. Dapat sa Diyos ka lang magsabi ng iyong mga kasalanan. Kaya dapat huwag kayong pumunta sa mga pare. Diretso tayo kay Lord. Yan ang turo ng mga protestante. Pero sa totoo lang, itong turo na ito, nakakahikayat po ito sa ibang mga Katolikong mahina, sa ibang mga Katolikong hindi nag-aaral, hindi nagsusuri. Una, tama ba sabihin na sa Diyos lamang tayo magkukumpisal? Tama. Sa Diyos lang ang Diyos lang ang magpapatawad ng mga kasalanan. Tama. Hindi natin tinututulan yon. Pero sa isang banda, pwede ba tayong magkumpisal? Pwede ba tayong magsabi ng kasalanan natin sa ating kapwa-tao? Tama pa rin. Ha? Pwede tayo sa Diyos, pwede rin sa kapwa-tao natin. Opo, parehong tama. Kaya nga sabi natin, sa Bible, pag tiningnan natin yung isang bahagi lang, hindi po natin matutumbok ang katotohanan. Una, kung atin pong babasahin yung referensya ng mga protestante na sa Diyos lang magkukumpisal, may punto naman po sila. At ginagawa rin natin yun. Di ba tuwing darating ang misa, nagsasabi tayo direkta sa Diyos, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Direct confession po iyon. Every time na tayo po'y aamin ng kasalanan natin, praying to God, talking to God directly, wala akong problema doon. Pero kung tayo po'y may mabigat na kasalanan, ini-encourage po tayo ng simbahan, ini-encourage po tayo ng Biblia na magsabi ng kasalanan sa ating kapwa. Oh, totoo ba yun, Brother Marco? Totoo po. At ito po ay ating makikita sa aklat ng Santiago, chapter 5, verse 16. James chapter 5, verse 16. Ang sabi po doon, ha? Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Oh, teka lang. Akala ko ba sa Diyos lang tayo magsasabi ng kasalanan natin? Tapos pag binasa natin yung bahagi ng James chapter 5, verse 16, sa Tagalog ay Santiago 5:16, ang liwanag po ng nakalagay. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Nako, nagkagulo-gulo na. Kasi sabi ng protestante, sa Diyos lang. Sabi ngayon nitong si Apostol Santiago, ipagtapat sa kapwa ang iyong mga kasalanan. Kung atin pong pag-aaralan ang pangyayari sa pagkakasala ng tao, from the very start, ang Diyos po'y tunay na gumagamit ng mga tao para makamit ng nagkasala ang kapatawaran niya. At ito po, isang bahagi, makikita natin sa aklat ng 2 Samuel chapter 12, verse 13. Si Haring David po ay nagkumpisal kay Nathan. Sinabi po ni Haring David kay Nathan na siya'y nagkasala. Alam niyo po ba kung anong ginawang kasalanan ni Haring David? Pinapatay niya po yung asawa ng babaeng gusto niyang maging asawa. Ha? Pinapatay niya po yung asawa ni Bathsheba na si Uriah.
inutos niyang ipapatay. Dinala niya sa isang digmaan hanggang mamatay si Uriah kasi gusto niyang maging asawa si Bathsheba. At nagalit ang Diyos sa kanya. Kaya sinabi ni Haring David na siya ay nagkasala sa Diyos. Kanino niya sinabi? Kay Nathan. At alam niyo po ba, sabi ni Nathan, narinig ni Haring David yung pagpapatawad ng Diyos. Sabi ni Nathan sa kanya, pinapatawad ka ng Diyos. Bukod po sa tagpong iyan, ang Biblia po ay nagpapakita ng mga pangyayari na ang Diyos ay gumagamit ng tao para sa kapatawaran ng kasalanan ng kanyang kapwa-tao. At ito po ay ating makikita sa bahagi ng Job, chapter 42, verse 7 hanggang 9. Meron pong dalawang kaibigan si Job. Naku, nagalit sa kanila ang Diyos. Nagsisi sila, hindi sila tinanggap ng Diyos, hindi sila pinatawad ng Diyos. Alam niyo kung ano instruction ng Diyos? Pumunta kayo sa aking lingkod na si Job. At si Job ang mag-aalay ng panalangin para sa inyo at patatawarin ko kayo. Nangyari nga. Pumunta sila kay Job, nagdasal si Job, nag-alay si Job para sa kasalanan ng dalawa niyang kaibigan. Alam niyo kung ano nangyari? Pinatawad ng Diyos yung dalawang kaibigan na yun ni Job dahil sa panalangin ni Job. Si Job ang humingi ng prayer, si Job ang humingi ng forgiveness, pinatawad ng Diyos yung dalawang may kasalanan. Recorded po yan. Aklat ng Job, chapter 42, verse 7 hanggang 9. Basahin niyo po at magugulat kayo sa tagpong iyan. At bukod po diyan, sa bahagi po ng Levitico chapter 19, verse 22, Levitico chapter 5, verse 5 hanggang 6, ang Diyos po ay nagtatalaga ng mga tao na tinatawag niyang mga saserdote, mga pari, upang maghandog ng mga kasalanan sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, sa lumang tipan, may ganito na pong pangyayari. Ang Diyos ay humihirang ng mga saserdote, ang trabaho ng saserdote, ihandog ang kasalanan, no? Yung mga handog, ihandog para sa kasalanan ng mga tao. And take note, pinapatawad po sila ng Diyos. Sa bagong tipan, makikita po natin sa Hebrew chapter 5, verse 1 to 4, every priest is selected for the sins of the people. Tinatalaga po sila ng Diyos upang sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan, ang mga mananampalataya, ang mga tao. Kaya ho, ang pagkukumpisal natin sa pari, hindi ho bago yan. Narinig ko, sabi ng isang pastor, ba't ka nagkukumpisal sa pari? Tao lang yan, dapat sa Diyos lang. Alam nyo, pag binasa nyo yung Marcos chapter 2, magugulat kayo. Kasi same dialogue yung sinabi ng mga eskriba at pariseyo doon. Sabi ng mga eskriba at pariseyo, may ilang eskribang nakaupo roon at kanilang sinabi, bakit nagpapatawad ng kasalanan ang taong ito? Tinutukoy nila si Jesus. Kalapastanganan sa Diyos iyan. Diyos lang ang paaring magpatawad ng mga kasalanan. The same dialogue with the pastors now. Ano sabi ng mga pastor, ng mga ministro? Oh, ba't kayo magkukumpisal sa pari? Diyos lang magpapatawad ng kasalanan. Pareho-pareho po. Pero sumagot ang Panginoong Yesus, Marcos chapter 2, verse 10. Sabi niya, patutunayan ko sa inyo. Yan ang sabi niya doon sa mga eskriba at pariseyo. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao, tinutukoy niya ang kanyang sarili, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya si Jesus hindi yung ordinaryong tao lang, tulad ng turo ng isang sekta, ng isang kulto. Si Jesus tao lang. No! Sabi ni Jesus, patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya siya nakapagpapatawad kasi He's not an ordinary man. Jesus is true God and true man. Ngayon, itong Diyos na naging tao, may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Alam niyo po ang ginawa niya bago siya umakyat sa langit? Makaraan na siya'y mamatay at mabuhay na mag-uli. Ibinigay niya po yung authority sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga hinirang. Ano ang ating makikita sa Gospel of St. John, chapter 20, verse 1, o verse 21 to 23?
John chapter 20, verse 21 to 23. Anong sabi doon? Sumagot na naman si Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Sinong kaharap niya? Yung kanyang mga alagad. Anong sumunod na sinabi ni Jesus? Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ang Diyos na naging tao, may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Ibinigay niya po ang same authority to forgive sins sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga alagad. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Kaya pag hindi po tayo dumaan sa proseso ng sakramento ng kumpisal, we are questioning the authority of our Lord Jesus Christ. Nakalagay po yan. John chapter 20, verse 21 to 23. Now, ang pari po ba ang nagpapatawad ng kasalanan? No! Sino po ang nagpapatawad ng kasalanan? Tanging ang Diyos lamang. At ito po ay galing mismo sa authority, sa official teaching ng ating simbahan. Maliwanag pong tinuturo sa atin na tanging Diyos lang ang magpapatawad ng kasalanan, hindi po ang mga pari. Catechism of the Catholic Church, number 1441. Ang sabi po, only God forgives sins. Only God forgives sins. Eh bakit po ang mga pari ay dinadaanan natin sa sakramento ng kumpisal? Sapagkat sila po'y binigyan ng authority ng Panginoon. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi nyo patawarin, hindi nga pinatawad. Ito po yung binabanggit ni Apostol Pablo na kanyang authority. At ang tinatawag na yan ay Ministry of Reconciliation. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Ang sabi po, and all this is from God who has reconciled us to Himself through Christ and given us the authority, the ministry of reconciliation. So si Apostol Pablo po nagbanggit. Ano yung ministry yon? Ministry of reconciliation. Kaya ho, ang ating mga pari, sapagkat sila'y binigyan ng authority, karapatan po nilang makinig sa ating mga kasalanan upang patawarin tayo, pero ang kapatawaran, hindi po galing sa kanila. Galing po mismo sa Diyos. Only God forgives sins. Si Apostol Pablo po'y nagpatawad ng kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y mababasa natin sa 2 Corinto chapter 2, verse 10. At ito rin po ang tinuturo ng ating Santa Iglesia sa kanyang Catechism of the Catholic Church number 1461 at number 1466. Ang Diyos lang ang pwede magpatawad, pero dumadaan sa Ministry of Reconciliation, kaya sabi ng pari, pinapatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ho sa pangalan ng kung sino mang pari. Ang kapatawaran ay dumadaloy sa Ministry of Reconciliation sapagkat sila'y binigyan ng authority mismo ng Panginoon, ang Panginoon na may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, na ang ating pananampalataya ay klaro, malinaw. Wala pong anumang pagsalansang, walang anumang pagbabali sa mga nakasulat sa Biblia. Nagkakaroon lamang po ng problema doon po sa mga nagbabasang nagtuturo na iba po ang motibo. Ano ang motibo? Manghikayat na mga kaanib sa Iglesia Katolika sumama sa kanilang mga sektang itinatag upang lumawak, and of course, alam na this. Alam na natin kung bakit gusto nilang lumawak. So patuloy po tayong mag-aral at mag-suri. Patuloy po nating ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Lagi po kayong sumabaybay dito po sa atin sa ETVN.
Ako po, si Brother Marcos, si Evangelista, nagsasabi sa inyong, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.